Well, there is a crisis sa kanilang lugar. And because of politics. May dalawang gobernador claiming to be the rightful meron namang na-appoint o yung hinati yung naiwan. Ang problema, nag-appoint ang Malacanang. So bali, dalawang contending parties ngayon nag-aagawan. So there is a crisis. Ang mga empleyado, hindi nila alam kung sundin nila yung... May dalawang gobernador ang Maguindanao del Norte. Ito ay sina Fatima Aini Sensuat, ang nanalong vice-gobernador ng Maguindanao sa nakaraang halalan, at si Abdul Rauf Makakua, ang itinalaga naman ni Pangulong Bongbong Marcos bilang OIC. Nanindigan si Sensuat na siya ang nararapat sa posisyon bilang gobernador ng Maguindanao del Norte, alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema noong June 26. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema, si Sensuat na siyang nanalo bilang vice-gobernador ng Maguindanao sa nakaraang 2022 elections at si Sharifuddin Mastura na siya may pinakamataas na boto bilang board member sa Sangguniang Panlalawigan ang magsisilbing gobernador at vice-gobernador sa Maguindanao del Norte. Ngunit bilang isang officer in charge hanggang sa maganapang susunod na halalan. Dahil dito, nagkakaroon na ng pagkakalito ang mga tao sa kung sino ang susundin sa dalawa. Nang hinga ng opinyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa issue, narito ang kanyang naging tugon. Alam mo, isang tawagan lang yan eh. Bahala na si Presidente Marcos kung sino ang gusto niya. I mean, we leave it to his discretion, Presidente siya. Pero he has to act to avert this thing. Isang tawag lang yan. Kung sino ang paboran niya, tawagan lang niya. Umalis ka dyan. Pag hindi tawagan mo ang army, tanggalin mo yan dyan. Tapos na. Dagdag ng dating Pangulo, huwag nang pahabain ang krisis dahil posibleng magdulot pa ito ng mas malaking problema sa mga taga Maguindanao del Norte. So, yung mga crisis ng ganon, it needs presidential intervention. Pagka ganon, tawagan ko lang yung isa, tingnan ko kung sino talaga, who has the better right. It's a matter of law. Now, it does not need a brilliant, extraordinary man to really understand the conflicting laws involved. All you have to do is to ask your law office to give you what you should do, or whatever there is the correct law or interpretation of the law. Huwag mong habain yung uncertainty and yung division. Because it will create more problems for the people. Sa programa ni Attorney Salvador Panelo sa SMNI na ang problema nyo itawag kay Panelo, ay may mga ilang taga Maguindanao del Norte ang humingi ng tulong sa kung papaano maayos ang problema ng pagkakaroon ng dalawang gobernador. Kaya hanggang ngayon magulo, tingnan nyo. Meron ng desisyon ng Korte Suprema, nabigyan na naman damos, nag-advise na naman mga abogado ng gobyerno, teka mo na, wala, hindi pa naman final yan eh. Meron pang motion po. Kung ano-ano mga teknikalidad ang binibigay ninyo. Meanwhile, nagsasuffer yung tao dyan sa Del Norte kasi yung basic services mo, hindi mo maibigay. Kasi walang pera eh. Ayaw mag-release kasi nalilito rin sila. Punto ng mga taga Maguindanao del Norte, ang nasabing political crisis ang nagdudulot upang hindi makatanggap ang mga nagtatrabaho sa munisipyo ng sweldo at hindi na ibibigay ang iba pang serbisyo na kinakailangan. Sabi mo nga, yung sweldo, marami ng tiyan magugutom if you do not act promptly on it. All you have to do, presidente ka kasi, di sabihin mo, umalis ka dyan. Huwag mo akong hintayin, sisipain kita pag dumating ako dyan sa lugar ninyo. Hindi ako nag-iag. Ganon ako, mag-presidente ako. Isang salita lang. Do not complicate matters.
whether you are right, you are wrong, my office, the legal office o Malacanang, abogado yan eh. Sabi nila, hindi ka raw dapat dyan muna. So, tumabi ka. Yan ang utos ng legal office.